So ngayon guys ay ating malalaman kung paano nga ba gumawa ng Shopee affiliate account guys. So ituturo ko sa inyo kung ano yung una nyong gagawin kung paano kayo magkaroon ng affiliate account sa Shopee. So ganito lang guys ang gagawin ninyo. Syempre una is i-install kayo guys ng inyong Shopee application. So ito guys. Yan. So ito yung inyong Shopee account. O-open natin ito guys. So ito guys. So i-open natin ang ating Shopee account. So ito guys ang makikita ninyo. Ito. Hindi masyado kita. So ito guys. Diba? Yan ang nakalagay dyan. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-apply sa affiliate program. So, ito guys. So, dito guys, pipindutin nyo ito guys. Yung affiliate program dito. So, ito. Medyo kasi. Ito guys. Affiliate program. Yan. Pipindutin natin ito at dito tayo mag-a-apply. So, tapos, next. Ito guys, pipindutin natin ito naman. Itong account. Baba account. Ito guys na account. Pindutin natin ito. And then dito tayo pupunta sa settings. Ito guys sa settings. So, sana nasusundan nyo guys. Ito na settings. Ito yun ha. Itong account. Tapos, dito sa taas yung settings guys. Tapos, pipindutin nyo yun. So, ito yung makikita nyo guys. Wait. Yan. Yan guys. Tapos, pindutin nyo yung account settings. So, ganito guys. Ganito guys. Pipil upan nyo ito guys. Yan. Babasa nyo naman dyan guys, no, kung ano yung nakalagay doon sa account settings. So, ilalagay nyo doon yung name. Yung kung ano yung pangalan ninyo na nakalagay doon sa ID na ilalagay ninyo guys, dapat ay tugma doon sa ilalagay nyo na pangalan dito sa inyong affiliate account guys. Tapos gagawa kayo ng username. Kayo na ang bahala mag-isip kung anong username ang gagamitin ninyo guys. And then yung affiliate ID nyo naman is si Shopee ang magbibigay nun sa inyo. Then, sa affiliate account type, ilagay nyo lang guys, individual. And then, sa birth date, kailangan una yung taon, sunod yung buwan, at saka yung petsa ng inyong birthday. Tapos, doon sa occupation, kung anong trabaho ninyo guys, so, yun ang ilagay ninyo. And then, kung meron kayong sa referral code, so, ayun, itong ilalagay niyo sa referral code yung affiliate. Ito guys. Yung 13300360067. So, iyan ang guys ang ilagay niyo sa referral code ninyo. Then, sa, ano naman guys, sa payment settings naman kayo pupunta.
kailangan nyo guys ng ano dito guys, kailangan nyo mag-download or mag-install kayo ng SeaBank account nyo guys. Dahil madali kailangan niyo yun guys. So ito guys yun. Sa beneficiary information guys, ilalagay nyo yung local individual, then sa age, adult. Then sa beneficiary full name nyo naman guys, unahin nyo muna yung apelyido, tapos comma. Kung may panggitna kayo, susunod nyo yung panggitna ninyo, tapos ay pangalan. Tapos sa beneficiary phone number naman, ilalagay nyo yung cellphone number nyo guys na active. And then sa bank information nyo, primary bank account. So, nakalagay dito guys ay SeaBank Philippines Incorporated guys. So, ilagay nyo dito ay SeaBank. Tapos yung bank branch name ay Openline guys. So, ito guys. Yan. Openline ang ilalagay ninyo, ano. Dahil sa online lang tayo nag-fill up. Sa bank address, Openline din ang ilalagay ninyo. Bank account name, pangalan nyo guys, doon sa ID na ilalagay ninyo. Tapos ay, para magkaroon kayo ng bank account number, kailangan nyo mag-download ng SeaBank account ninyo. Okay? Kasi ibibigay yun doon. Tapos yung proof of bank ownership, nagre-release agad nito si SeaBank. So gagawa ako ng video tungkol dito sa paggawa ng SeaBank account guys. Tapos sa secondary bank account, kahit naman na wag na kayo maglagay guys, pwede naman. Tapos sa tax info, kung hindi naman kayo registered sa BIR, so no na lang ilagay nyo guys. Tapos beneficiary permanent address, so yung address ninyo na permanent ninyong tinitirahan. Tapos yung primary valid ID, so yan guys, pipili kayo kung ano yung mga available ninyo na ID, ilalagay ninyo. And then sa TIN number ninyo, kung meron kayong TIN number, so ilagay ninyo ang inyong TIN number guys. Tapos kung anong nakalagay doon sa TIN number ninyo, ganayon din ang format na ilalagay ninyo sa name of taxpayer. Kung halimbawa doon sa TIN number ninyo nakalagay doon ay halimbawa De La Cruz Juan, ganun. Apelyido muna, tapos pangalan ninyo, tapos panggitna. Huli yung panggitna ninyo na ilalagay. So, yun guys, ang kailangan nyo sa payment settings. Tapos, maglalagay kayo ng email ninyo. Para doon yun lang naman guys. Tapos, hintayin nyo na lang na i-approve kayo ni Shopee guys. So, yung update naman ni Shopee is i-message niya kayo through Gmail guys. Sa Gmail siya mag-message, kaya kailangan yung ilalagay niyo dyan ay sa toong pangalan niyo guys. At yung email ilalagay niyo ay active.